So, I'm so sad and feel disappointed to Gcash because ganun pala yun. So, nag-loan ako ng amount 25,000 sa Gcash. At first, they gave me 1,000. Tapos, naging 5,000. Tapos, naging from 10,000 diretsong 25,000. And I was so happy. Kasi sino naman ang hindi, diba? So, G-Credit also gave me first 1,000, tapos naging 2,000, tapos naging 25,000, and naging 50,000. Beautiful, right? Pero dahil hindi ako marunong gumamit ng G-Credit, so hindi ko siya pinagtuon ng pansin. Kasi hindi ko rin naman magagamit dito abroad yung G-Credit. So, wala lang. Hanggang sa hindi na sila nag-offer sa akin. When I check my G-Credit, as in 0 talaga, unlock. Kailangan ko pa daw siyang gamitin ang Gcash para mag-open yung G-Credit. I understand. So, ito na si G-Loan. Nakakagigil because umutang ako kay G-Loan ng 25,000 4 months ago. So, yung kontrata is 1 year. So, 12 months to pay. So, just this morning, 3 hours ago, nag-decide ako na i-fully paid na lang yung 8 months kong balance kay G-Loan para kailangan kasi ng extra fund. So, yung 18,000 ko, balance, 18,400.48 feels. So, bayaran ko na lang lahat para mag-reloan na lang ako. Yes, mag-reloan na lang ako ng 25,000. Kasi in-offer naman nila sa akin 25,000, di ba? To my dismay, super shocked, super heartbroken. Kasi 300 lang yung in-offer sa akin ni J-Loan. From 25,000, I fully paid the 8-month remaining balance and yun, naging 300 na lang siya. And I don't understand why. So I Google it. So nag-YouTube ako and therefore I finally understood na dapat pala mas maganda tapusin yung pinag-usapan ninyo ni G-Loan. Wag pala talaga dapat tayong anong tawag niyan? Pasimuno. Wag natin silang pangunahan. Ang usapan ay usapan. Kontrata is kontrata. 12 months mong uutangin, 12 months mong bayaran. Wag tayong pala desisyon pala kasi madidisappoint si J-Loan, si Gcash. So, yun, ang iniisip ko is magka-extra income ako. Dapat mag-open ako ng store, pangpuhunan dapat yung money na yun. Pero wala, na thank you. Opo, wala na tayong utang kay Gcash, pero yung 18,000 na yun na binayad ko, may paglalagyan kasi yun. Pangdagdag yun ng groceries para sa bubuksan nating grocery store. Ginawa natin yun para sana may extra, pero yun ang nangyari. Lesson learned, and sana wag ninyong gayahin. And isa pa pala, malaking factor din yung dapat pala yung 100 na pesos sa wallet natin sa Gcash, hindi siya pwedeng mawala. Hindi pwedeng 20, 30, 40, 50, 99, hindi pa pwede. 100 above, dapat healthy yung account natin para hindi ma-disappoint si Gcash sa atin. Super sad, but lesson learned.